Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Merong medyo magandang balita ngayon. Tungkol naman ito sa nangyayari dyan sa Iran, sa Hormuz. IRGC versus Donald Trump and America. Ito ay merong magandang parang dumating ang kunting sinag ng araw kasi uupo na ang delegasyon ng Iran. Pero ang IRGC ay hindi raw darating kasi ang Iran government, iba naman yung kanyang mga opisyalis. Iba rin yung opisyalis ng IRGC na ito talaga yung hardcore na mandirigma ng Iran. Sila uupo sa Islamabad, sa Pakistan, sa Islamabad. Doon pag-uusapan at ang Amerika naman ay ipadala ang Vice President na si Vice President Vance. Siyang magipagpulong at iba pang, siguro nandyan si Pete Hegseth at iba pang delegasyon ng Amerika at pag-usapan ang itong magandang points na tinatawag. Kasi yung 10 points na hinihingi ng Iran ay napaka-imposible na pagbigyan ni Donald Trump. Kasi nga gustong ipawithdraw lahat ng US Army sa Middle East kasama yung mga army sa US bases ng Saudi, kaya hindi pwede yun. Yun ay X na kaagad. Kaya ang ano doon, ilalatag na mga points para sa peace plan na ito na pangmatagalan ay yung para sa kaayusan at para sa sa kapakanan ng dalawang parte, Amerika at Iran. Hindi lang Iran kasi yung nilatag ng Iran na 10 points na conditions ay lahat ay pasok para lamang sa Iran. Mantakin nyo, ipa-repair daw sa Amerika ang lahat ng nasira. At ipa-withdraw lahat ng army sa Middle East. Lahat hindi lang sa Iran na. Hindi yun mangyari. At pangatlo, lahat ng sanctions galing kay Biden, galing kay Obama, hanggang sa kay Donald Trump ay tanggalin daw yung sanctions. Mukhang hindi mangyari. Di ba? Ang layo-layo sa sa nilalatag ni Donald Trump na peace plan agreement sa Iran. Pero merong peace plan si Donald Trump na maganda kasi merong immunity ang susurrender, hindi na makukulong, walang kaso. Ang susurrender sa Amerika sa kaguluhan na ito ay merong immunity sa lawsuit. Hindi kakasuhan ng Amerika, hindi makulong. Uuwi siya as a civilian sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Napakaganda Tsaka sa huli ay tutulungan ng Amerika ang Iran na mabangon muli ang syudad, ang bansa, kapag talagang merong regime total change. Ibig sabihin, hindi na Ayatollah regime. Yung medyo democratic regime na. Kaya ito, meron tayong isang video dito, balita, kanina lamang to, sa UNTV atin pakinggan. Dating na sa Islamabad ang mga kinatawan ng Iran para sa nakatakdang usapang pangkapayapaan. Kanina lang ay papunta Ngayon dumating na pala sa Islamabad ang bilis-bilis. At inaasahang pagtatapos ng higit isang buwang digmaan sa gitnang silangan. Sa isang deleted na social media post ng Iranian ambassador sa Pakistan, inihayag nito na dumating na ang delegasyon para sa pag-uusap sa kabila ng pag-aalinlangan ng publiko dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon na kilalang kaalyado ng Iran. Israel at Lebanon, ibang gera naman ito. Kasi noon pa to, wala pa ang gera ng Amerika versus Iran, ay nagipaggera na ang Israel. So ibang usapan yan Kung ayaw ni Netanyahu ng peace plan, pwede kasi matagal na nagira yan. Pero kanina lamang ay napanood ko si Netanyahu na nagsasabi na okay, sasali ako diyan sa peace plan. Din siya, magbigay sa kanya ng kondisyonis ang Hezbollah sa Lebanon, at kung magustuhan niya ay approve siya sa isang ceasefire din, Israel-Lebanon, hindi Israel-Iran. Kung Israel-Iran, of course, sasali diyan si Netanyahu sa peace plan ni Donald Trump kasi nga Iran versus Israel and US. Pero kapag Israel and Lebanon,
Hindi naman nakikialam si Donald Trump sa Lebanon. 'Di ba? Pero yung Lebanon kasi na ginigera ng Israel ay yun ay yung Hezbollah na armed group ng mga Ayatollah. Ito yung mga proxy ng Ayatollah sa Lebanon. Pero ganun din sa Iran, hindi lahat ng Lebanese ay Ayatollah. Ayatollah itong mga terorista. At ganun din sa Iran. Kalahati ng population doon ay hindi sang-ayon sa Ayatollah regime. Kaya pwedeng may peace plan ang Israel at Lebanon kung sakali maganda sa kapakanan ng dalawa ang gustong mangyari ng Lebanon. Hindi katulad dito sa Iran, napakalayo ng kanilang kondisyonis eh. Sobrang layo. Binasura na nga ni Donald Trump kahapon, literally pinagpunit-punit ni Trump, binasura yun ang sabi ni Caroline Leavitt, yung kanyang sekretary. Literally binasura ni Trump at nagsabi si Trump na kung hindi nila gagawin yung pagkipagsundo ay masasaktan sila ng sobra. Ibig sabihin mas masakit. Mas masakit daw kaysa dati na ginawa ni Trump ang gagawin ni Trump. Totoo naman yan kasi nandyan naka-deploy, converge, and augmentation ng forces ng Amerika nandyan sa Iran, sa Gulf. Kung saan-saan, naka-check-in na sa hotel sa Iran eh. Sa mga 5-star hotel, nandyan na yung mga sniper ng US Army. Naka-deploy na. Kaya napalibutan na ang IRGC, wala na. Kapag humudyat si Donald Trump na attack, pag sinabi ni Donald Trump, attack! Wala na. Tudas na naman. Kagaya kahapon meron na namang natudas na IRGC commander kahapon lang. At nung isang araw, intelligence officer ng IRGC, tinudas din ng Israel na pagagaling talaga ng spy ng Mossad. Alam na alam kung saan yung mga opisyalis eh. At alam niyo mga kababayan kung bakit marami ang nagsumbong, marami ang nag-report dyan. Dahil merong $10 million bounty sa sino mang makapagtuturo kung nasaan yung mga mataas na opisyalis ng IRGC. Kaya mismo kanilang kapitbahay, kaibigan, tinuturo sila para sa $10 million na bounty para sa mga opiser na yan. Kaya diyan tayo magtataka kung bakit palaging natudas, kasi merong nagtuturo. Kasi malaki ang bounty. Imagine niyo magkano ang $10 million sa Pilipinas. Super millionaire tayo diyan. Okay, patuloy tayo sa balita. Napapunta na sa Islamabad, delegasyon ng Iranian tsaka Amerika para mag-usap sa napipintong mahabang peace plan o mahabang ceasefire. Inaasahang pangungunahan ang delegasyon ng Iran. Inaasahang pangungunahan ang delegasyon ng Iran nina Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi habang hindi pa tiyak kung may kinatawan ang Islamic Revolutionary Guard Corps Kung o walang mga IRGC na sasali. dyan, ibig sabihin, walang magawa rin yung parliamentary government ng Iran. Walang magagawa yan. Kasi ang naghawak sa Iran ay ang IRGC. Hinahawakan sila sa liig, hindi sila hindi makaimik yung talagang gobyerno ng Iran. Kaya kung ito lang, mga parliamentary official ang darating doon, kahit anong peace plan nila, hindi pa rin yan pakikinggan ng IRGC. Kasi ang IRGC ay extremist yan eh. Mga jihadist yan, doctrinated ng mga ayatollah, at wala sa kanilang bokabularyo, hindi nila alam yung surrender na word. Hindi nila alam. Hindi nila alam ang meaning ng surrender. Kaya kahit sabihin pa ng Iran na sumurrender na kayo, hindi rin nila alam yung salitang surrender dahil tinanggal yon sa doktrina ng ayatollah. Dahil gusto ng ayatollah na talagang jihadist, walang surrender, walang hands up. Wala yan sa bokabularyo. Kaya hindi talaga yan susurrender ang mga yan. Kasi batang-bata pa yan, dinodoctrinate na yan na walang surrender, hindi susurrender. Imagine niyo kapag makapatay daw ng ng ilang sundalo na Amerikano ay mapunta daw sa langit yung kaluluwa,
Tapos magkaroon doon ng asawa na magaganda, 7. Totoo kaya yun? 7 magagandang birhin na asawa. Kapag nakapatay ka ng kalaban mo sa jihad, kaya jihadist sila, kasi sa paniniwala na yun, ipatay ka na nga eh. Paano ka pa labing-labing sa kaluluwa? Kaluluwa ka na nga eh. Kalukuhan talaga. Kaya ang naniniwala diyan ay nako, pag-isipan nyo. Paano ka hawak sa 7 asawa mo kung ikaw ay isang namulto? Di ba? Ito ay sa kabila ng matinding pahayag ni Galibaf na wala ng dahilan para ituloy ang negosasyon. Ayon sa kanya, nilabag na ng Israel ang ilang mahalagang kondisyon ng tigil putukan, kabilang na ang pag-atake sa Lebanon. Dagdag pa niya, dahil sa mga paglabag na ito, ang negosasyon ay maituturing ng hindi makatwiran. Ang Lebanon ay hindi Iran, kaya hindi yan kasama sa peace deal. Ang problema kasi ng Iran, meron silang mga army doon sa Lebanon na palaging nagpalipad ng rockets, missiles papuntang Israel. Kaya nung isang araw, namatayan sila ng 250 ka Hezbollah. Yung mga Hezbollah na yon, karamihan galing ng Iran yun, at karamihan din ay galing ng Lebanon. At ang nagsisweldo niyan ng malaking sweldo, kaya sumali sa ganyan, ay ang Iran. Kaya nagprotekta ang Iran sa mga Hezbollah na nandyan sa Lebanon. Pero kung tingnan natin sa batas, hindi na yan kasama sa truce or peace deal dahil hindi nga yan Iran, yan ay Lebanon. Napakawalang utak naman. Galibap. Ay, mukha naman si Sean Connery, no? Si Galibap, pero ang utak niya ay ganun lang kalaki. Parang itlog lang kalaki ang utak ni Galibap. Siguro hindi nag-aaral to ng political science. Hindi niya alam eh. Okay, so patuloy tayo. UNTV, pasok. Sa panig naman ng United States, nakatakda rin magtungo sa Pakistan ang kanilang mga opisyal para sa pag-uusap. I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. Isasagawa ang peace talks Sabado ng umaga, oras sa Amerika. Inaasahang malaki ang gagampanang papel ng mga kinatawan ng Estados Unidos, lalo na ni US Vice President J.D. Vance sa naturang usapan upang matiyak na masusunod ang kasunduan. Ayon na isali ang Lebanon sa peace talk kasi ibang ang gera yung Israel-Lebanon. Ibang gera yan, matagal na yan. At ang Israel binubomba ang mga kampo ng Hezbollah sa Lebanon dahil ito'y threat sa Israel dahil palaging lumilipad yung missile galing doon papuntang Israel. Kaya anong gagawin ng Israel? Kahit wala ang Amerika, makipaggira talaga ang Israel. Kung sino man dyan na magpalipad ng rockets, papasok sa Israel para puksain. Tutunawin daw nila ang mga Hudyo ang mga Israelites. Mga Zionist ang tawag nila kasi ang Zionist daw mga demonyo. Hindi nila alam na yung kanilang Ayatollah, yung kamini nila na Ali Khamenei, ay kampo ng demonyo. Meron nga kung niyan AI video animation na napunta ang espiritu ni Ali Khamenei sa doon sa impyerno at in-interview siya doon ni Beelzebub. Nagkakatawa. Ibahagi ko ngayon, sandali siguro, no? Matatawa kayo noon, mga kababayan. Napunta si Ali Khamenei sa sa teritoryo ni Taning Tapos in-interview siya ni Beelzebub doon. At sinabi na yung Diyos mo ay hindi yon ang totoong Allah. Yun ay si Satanas na nag-disguise as Allah. Kaya ikaw ay nagkamali. Kaya nasyak si Ali Khamenei. Anyway, lang yon, parody video na made of AI. Pero gusto kong ipakita yun para matatawa naman kayo, mga kababayan. Alright, so bukas, Sabado ng umaga, bukas, hindi bukas kasi advance ng isang araw ang Amerika So, Linggo ng umaga dito sa Pilipinas, atin panoorin yan, live yan sa Islamabad, Pakistan. Ay uupo ang mga opisyalis ng Iran at Amerika.
para maglatag ng kasunduan. Siguro gawin nilang 5 na lang para shortcut, madaling maintindihan. At diyan natin malalaman, nakasalalay kasi dito ang ekonomiya natin, nakasalalay ang ating pera, ang ating kabuhayan, ang ating bulsa. Kaya dito na ako tumutok mga kababayan. Kung tumutok pa ako sa mga Duterte PBBM, Duterte na yan, PBBM Duterte, anong makuha natin dyan, di ba, sa panahon ngayon? Doon tayo tututok kung anong nangyayari sa labas dahil talaga apektado tayo nito. Di ba? Yung impeachment ni BP Sara, dinadaanan ko na lang yun eh. Kahit sabihin nila bukas impeachment ni Sara, hindi ako manonood niyan. Mga kababayan, wala yan. Walang epekto sa Pilipinas. Ang politika natin, sabi nga ni ng isang former Justice Carpio, sabi ni Carpio kahapon, walang political will ang gobyerno. Mantakin nyo, ang China ang magmimina ng oil sa WPS. Bakit magipagsundo ang gobyerno sa China? Bakit hindi tayo lalapit sa Amerika, tapos sabihin natin, Trump, minahin nyo ito, hati tayo. Bakit sa China tayo lalapit? Unti-unti na nga kinukuha ng China ang kaisilahan natin, tapos ibigay pa natin yung malapit sa Palawan. Di ba, kapag makapagtayo ang China diyan sa Palawan ng structure, hindi na yan naalis ang kinina yan. Napakagunggong na may itong mga senador at congressman ng Pilipinas. Mga kababayan, super gunggong at walang political will, sabi ni Carpio. Hindi akong nagsabi niya na, baka magalit kayo ha. Pero totoo yan ha. Bakit sa China kayo lalapit? Nandiyan naman ang Amerika at ibang bansa. Nandiyan ang Canada, Japan, willing na magmina dyan. Bakit China pa? Napakagunggong. Nakipaglaban nga tayo diyan sa WPS eh. Tapos biglang papasukin nyo ang China sa atin bakuran. Mismo sa may Palawan, sa Malampaya, gunggong. Itigil nyo yan. Hindi yan maganda. Kaya nga ay ayaw ng grupo ni Carpio eh. Kasi nga, nakipaglaban nga tayo diyan. Tapos bigla na lang nandiyan na ang China, gagawa ng structure. Kukunin yung ating langis. Paano kung sabihin ng China na 10% lang kayo? Kasi kami ang nagmimina dito. Paano kung ganyan? Tsaka hindi na yan naalis. Gagawa yan ng base militar dyan sa Palawan. Mismo, gunggong na mga mamabatas tong nasa Pilipinas. Mga kababayan, kaya parang hindi ko na gustong makinig pa ng mga balita sa Pilipinas. Walang kakwinta-kwinta. Kaya doon ako kumukuha ng source sa labas eh, para direkta kung ano ang nangyayari. Patawad kung merong nasaktan. Gunggong. Walang political will. China magmimina ng langis sa Pilipinas. Tayo hihingi lang ng porsyento. Gunggong. Anong tawag diyan? Galunggong. Diba? Anong klaseng mambabatas? Ang laki-laki ng sweldo, 500,000 a month. Tapos ganyan lang ang gagawin. Alright, anong masasabi nyo mga kababayan? Peace talk sa Islamabad. Sunday ng umaga. Mangyayari alas 8 sa Pilipinas. Paki-comment sa ating comment section. Ako magpaalam na. Maraming salamat sa lahat.